Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal na Ama, sa aming pagtitipon ngayon, ipaalala mo po sa amin na ang paglilingkod bayan ay hindi nasusukat sa kapangyarihan, kundi sa pananagutan, katapatan, at paglilingkod sa sambayanang Pilipino. Sa kapistahan ni San Bartolome Apostol, naririnig namin ang paanyaya ni Jesus. Halika at tignan mo. Bigyan mo kami ng kaliwanagan upang makita ang tunay na kalagayan ng aming bayan. Ang mga pamilyang nagsisikap sa gitna ng kahirapan, ang mga manggagawang nagsusumikap para sa marangal na buhay, at ang mga pamayanang muling bumabangon mula sa mga sakuna. Lalo naming ipinapanalangin ang mga bata at kabataang naaapektuhan ng karahasan. Yakapin mo sila sa gitna ng kanilang takot at pagdadalamhati. Hilumin ang kanilang mga sugat at gabayan mo kami upang higit naming maprotektahan ang kanilang buhay, kaligtasan at kinabukasan. Gabayan mo kaming mga senador at lingkod bayan upang buong tapang naming harapin ang kahirapan, hanapin ang katotohanan at itaguyod ang kabutihan ng lahat. Naway hindi kami tumalikod sa mga pangangailangan ng aming mga kababayan. Naway ang kapangyarihang ipinagkatiwala mo sa amin ay gamitin namin, hindi para sa pansariling interes, kundi para sa tapat na paglilingkod sa kapwa. Basbasan mo po ang lahat ng aming ginagawa upang maisulong namin ang dignidad, katarungan, proteksyon at kabutihang panlahat ng bawat Pilipino. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa Amen. ngalan ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ito talaga si Senadora Amy Marcos. Halata talaga, no? Halata na nandiri o hindi kaya parang nahipokrituhan siya sa mga sinasabi ng kanyang kapwa senadora na si Senador Risa Hontiveros. Gayunpaman ay maganda naman yung pagdadasal ni si Senadora Risa Hontiveros, pero yung lumabas sa bibig niya parang nahipokrituhan siya. Ha? Para bang, nasabi mo yan, para bang may katotohanan. 'Di ba? Yung mga binitawan niyang salita, salungat sa mga nakikita nila or salungat sa mga nangyayari na ginawa nila. For example, alam naman natin itong si Risa Hontiveros ay pinklawan to. Dati, ang lakas pa nitong mga kampanya, ang lakas pa nitong humirit, bumanat sa mga Marcos, di ba? Pero ang nakapag-unite ng pinklawan, mga Aquino, at itong mga Marcos, ay ang mga Duterte lang pala. Tapos na. Tapos na ang era ng pag-aaway nitong dalawa. Nagsanib puwersa sila ngayon. Diba? Biruin mo, mga boss, mga kababayan. Meron bang sinabi itong mga dilawang ito, mga pinklawan na ito, sa nangyayari sa ating bansa? Particularly sa flood control ni Marcos. Wala. Sa halip, parang bulag. Nagbulag-bulagan. Kasi nga, for example, kagaya kay Leni Robredo na binigyan ng 500 million sa kanyang GC Museum doon sa Naga. Yung dating sinabi niya na sabi sa kanyang interview ni Boy Abonda, sabi niya, bakit hindi iboto si Bongbong Marcos? Sabi ni Leni, kasi napakasinungaling. Dati nung 2016 na eleksyon, sinabi ni ay dapat merong ibalik yung mga ill-gotten wealth. Yun ang sinabi ni Leni Robredo. Pero ngayon, anong ginawa nila? Para bang silang lahat, yung mga nangyayari sa kanilang pamilya, and even it cost lives, nag-unite. It's because of the Duterte. Tandaan niyo yan, mga kababayan. Kahit 25 million pesos bawat
impeachment hearing dyan sa Senado, binabaliwala nila para lang sa isang tao na ayaw nila magiging leader o susunod na presidente sa ating bansa. Gusto nila siraan ng mabuti. Imagine yung misuse of confidential fund na tila ba lahat na lang ng binigyan ng resibo or acknowledgement receipt. Syempre, hindi yun sasabihin kung sino yun o tunay na pangalan ng agent eh. Kasi it will jeopardize sa mga intel job. Pero anong ginawa? Talagang finash-flash nila yung disbursement officer, yung ano ni VP Sara dati sa DepEd, si Acosta. In-interview or cross-examine ng prosecution. Ganito ang ginawa nila, sinisiraan nila ang isang tao na takot sila na mamuno. Kasi sa ayaw natin sa hindi, sabi nga ni Escudero, yung 16 votes to impeach the so-called itong si VP Sara Duterte ay ano na, that is constitutional and anyone can challenge to the Supreme Court, sabi niya. And that's good. Kasi alam na natin na hindi sila aabot ng 16. Kasi 16 votes ang bago nila ma-impeach yung ating BC. Diba? Ngayon, ang nangyari, imagine 25 million bawat hearing. Now, sa buong impeachment na proceeding na ito, magkano ang kinalabasan? Umabot ng bilyon. Napakalaki yung gagastusin ng ating gobyerno dahil sa kanilang kagustuhan at dahil sa kanilang takot na makaupo ang susunod. Yung trust rating at people's choice lagi sa survey itong ating VP Sara Duterte. Kaya kailangan nilang patalsikin, kailangan nilang ma-impeach ang ating Vice Presidente. Sa pamamagitan nito, nag-invest sila ng bilyones. Imagine mga kababayan, mga boss, that billion of pesos. Napakalaki na ang pwedeng magawa na mga flood control sa ating bansa. Pero ang ginawa nila para sa kanilang personal na interest, para sa kanilang kagustuhan na ma-impeach ang ating Vice Presidente kahit bilyon yung gagastusin, wala silang pakialam. Wala silang pakialam. Kailangan gagastos ang gobyerno ng bilyones para lang ma-impeach. Ang ayaw nila na maupo. Kasi once maupo si VP Sara Duterte, itong mga hayop na ito, itong mga kawatan na ito, magpipila ito sa pipilahan nila ang kulungan ng mga hayop at mga buhayang ito. Imagine dyan sa Bulacan. Imagine billions of pesos ang kanilang alokasyon sa flood control. And in fact, ngayon, lubog. Hagonoy, saan pa yun? Basta halos yung buong Bulacan, lubog until ngayon. Despite these billions of pesos, yung budget ng kanilang flood control, mga boss. Kaya mga kababayan, sino nakapag-unite ng mga Marcos at mga Dilawan? Duterte. Wala silang sinasabi sa mga sitwasyon ngayon na nangyari sa ating bansa. Bulag ang mga hayop na to. Hindi natin alam kung ano ba talaga yung gusto nilang mangyari. Ito bang public funds na ninakaw ng kanilang mga nasasakupan, ng mga buhayang ito? Gusto nila na tahimik lang para tuloy-tuloy ang pagnanakaw ng mga hayop.